Sa mga balitang consumer at kalakalan naman, pinatatapos daw ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagtatayo ng 4 na high dams pagdating ng 2028. Yan ay para tugunan ang pagkukulang sa supply ng tubig bago matapos ang kanyang termino. Sabi ng National Irrigation Authority, kasama sa mga pinatatapos kaagad ng Pangulo ay ang Tumawini River Multipurpose Project sa Isabela. Nariyan din ang Panay River Basin Integrated Development Project na may Panay High Dam at Panay After Bay Dam. Gusto rin daw ng Pangulo na tapusin na ang konstruksyon ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra Irrigation Project 2 at Ilocos Sur Transbasin Project. May kapasidad ang mga high dam na hindi bababa sa 60 million cubic meters. Bukod sa mga ito, inaasahang matatapos din ngayong taon o sa 2025 ang 10 medium dams o yung mga dam na may kapasidad na 3 hanggang 60 million cubic meters. Sumampa naman sa halos 887,000 metric tons ngayong Marso ang inangkat na bigas ng Pilipinas. Mas mataas yan ng 10% kumpara sa import ng 2023. Base sa datos, nakikitang mahihigitan ng Pilipinas ang kabuuang inangkat nito noong nakaraang taon. Nauna nang sinabi ng US Department of Agriculture na posibleng manatiling top rice importer ang Pilipinas ngayong taon. Tinataya ng USDA na nasa 4 na milyong tonelada ang papasok na bigas sa bansa para sa taong 2024. Paalala po sa lahat mga kapatid, magsasara po ang ilang bangko ngayong Semana Santa simula bukas hanggang Easter Sunday. Wala ngang operasyon ng BDO, Security Bank at Land Bank. Magsasara rin simula bukas ang Metro Bank pero bubuksan daw nito ang Pasay Naiya 3 branch sa Sabado at Linggo. Wala ring operasyon ng BPI at China Bank simula bukas hanggang Sabado. Sarado rin ng PS Bank at Development Bank of the Philippines sa Huwebes at Biyernes Santo. Tuloy pa rin dapat ang pagpapatibay ng kalakalan sa pagitan ng Pilipinas at ng China sa kabila po yan ng lumalalang tensyon sa West Philippine Sea. Yan ang sinabi ng Trade Department at Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry. Naniniwala ang mga negosyante na dapat isantabi muna ang alitan sa teritoryo para mapalakas ang kalakalan. Sa pamamagitan din daw nito, titibay lalo ang relasyon ng dalawang bansa. Naniniwala naman si Trade Undersecretary Seferino Rodolfo, posibleng makamit ang kapayapaan sa pagitan ng dalawang bansa sa pamamagitan ng kalakalan. Tinitignan naman ng isang Vietnamese company na dalhin ng kanilang electric taxi services sa Pilipinas ngayong taon. Ayon sa Board of Investments, interesado raw ang Green and Smart Mobility Joint Stock na pumasok sa Philippine market. Eksklusibo raw nitong gagamitin ng mga VinFast electric cars. Sa ngayon, inaayos pa rin daw ng kumpanya ang mga papeles ito para makapagparehistro sa Securities and Exchange Commission. Tugma naman ang kagustuhan ng kumpanyang pumasok sa Philippine market sa layunin ng gobyerno na makahikayat ng mga investment na nagsusulong pagdating sa sustainability initiatives. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.